Walang usok. Sariwa ang hangin. Maaliwalas. Tila walang bahid dungis. Tunay ngang nakamamangha ang kalinisan ng bansang Japan mula sa loob ng kanilang mga tahanan, paaralan, trabaho, pook pasyalan, lansangan, at maging pook dalanginan. Kakambal na ng bansang Japan ang salitang kalinisan. Bagamat sa ilang bahagi ay may mga hindi kaaya-ayang pangyayari, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit napakalinis ng bansang Japan? Marami ang magpapatotoo na sa murang edad pa lamang sa loob ng mga silid-aralan ay binibigyang diin na ang kahalagahan ng kalinisan sa sarili at sa lipunang ginagalawan. Kaya naman, pagdating sa pagsisinop at paglilinis sa paaralan, ang mga bata may kani-kaniyang responsibilidad. Sa katunayan, bahagi ng kanilang klase schedule ang daily cleaning routines mula sa mga silid-aralan, palikuran, hagdanan, at maging bakuran. Walang mga janitor o tagalinis madalas ang mga eskwelahan sa Japan. Dahil dito ay napapabuti ang pakikipagtulungan, pagrespeto at pakikihalubilo sa kanilang kapwa. Bahagi ito ng kanilang pagkatuto upang higit pang mapagtibay ang pundasyon ng kanilang pagkatao. Sa loob naman ng tahanan ay bahagi na ng pang-araw-araw nilang pamumuhay ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan at pakikibahagi ng bawat miyembro ng pamilya. Mula sa pag-alis ng sapatos o sapin sa paa hanggang sa paghihiwalay ng kanilang mga basura. Organisado at may disiplina ang mga Hapon tungkol dito. Sa katunayan, may mga araw na itinakda para sa pagkolekta ng mga basura. Depende sa klase nila. Regular ang koleksyon ng mga basura. Umulan man o umaraw, ay wala itong palya. Hindi rin basta-basta ang pag-dispose ng mga malalaking klase ng basura. Kaya may espesyal na proseso para dito. Bagay na minsan, isang malaking pagsubok sa mga dayuhang nakatira dito. Maaaring hindi makolekta ang iyong basura kung sakali mang hindi mo ito na isegregate ng tama. At strikto ang gobyerno sa pagpapatupad nito. Karampatang parusa ang naghihintay sa iyo. Bagamat napakalinis ng bansang ito, ay madalang kang makakita ng mga basurahan dito. Bunsod na din ito ng isang pangyayari noong 1995. Isang trahedya na may kinalaman sa terorismo at sa kulto na siya naman nating tatalakayin sa iba pang video. Kaugnay nga ng kawalan ng basurahan dito sa Japan, na pagtitibay ang sense of responsibility ng bawat isa. Kaya ang mga basura ay kasamang naiuwi hanggang sa bahay nila. O di kaya naman sa mga convenience store na madadaanan nila. Maliban sa mga praktikal na dahilan kung bakit napakalinis ng bansang Japan ay ang kanilang mayabong at malalim na pagmamahal sa kultura at pananampalataya. Ang kalinisan ay buod lamang ng makulay na kasaysayan at gawin ng pamumuhay ng mga Hapon. Para sa kanila, ang paglilinis ay isang uri ng sining. Sa kalinisan nila natatagpuan ang paghinto mula sa mabilis na pag-inog ng mundo. Ito ay pagkakataon upang magkaroon ng meditasyon, refleksyon, at higit sa lahat ay ang linaw ng pag-iisip na siya namang nagpapabuti sa damdamin ng tao. Bukod dito, para sa kanila, ang kalinisan ay isang uri ng pilosopiya. Mottainai o ang regret over something wasted, ang tawag sa pilosopiya ng paggamit sa mga bagay na maaari pang gamitin o kung hindi naman ay ang pagre-recycle ng mga ito.
kaya't hindi na nakapagtataka ang kaliwat ka ng mga thrift shop o ukayan. Dito sa Japan, maraming turista ang naeenganyong bumili dito dahil alam nila na bukod sa kalidad, bagamat segunda mano ay naingatan ang mga produkto na nagmumula dito. Ang wa o harmony with nature and community ay isa ring paniniwala ayon sa mga Hapon na kinakailangan sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao mula sa personal, sa trabaho, sa lipunan at sa gobyerno. Batay naman sa isang pag-aaral, halos 70.4% ng mga Japanese ay nananampalataya sa Shintoismo, habang 69.8% naman ay naniniwala sa Budismo. Ang pagkakatulad ng dalawang ito ay ang pamumuhay ng may kabusilakan at pagkakaisa. Ang Shintoismo o Way of Gods ay naniniwala sa maraming supernatural entities na tinatawag na kami, na pinaniniwalaang naninirahan sa lahat ng bagay, higit lalo na sa kalikasan. Kaya naman, ang kalinisan at kadalisayan ay bahagi na ng spiritual na pamumuhay ng mga Hapon. Samantala, ang Budismo ay ang pagbibigay halaga sa kalinisan ng paligid, sarili, puso at isipan bilang mahalagang bahagi sa proseso ng meditation at self-reflection. Bagay na higit pang nagpapalalim sa pag-unawa sa sarili at sa realidad upang higit na marating ang kapayapaan at enlightenment o kaliwanagan. Walang usok, sariwang hangin, maaliwalas, tila walang bahid dungis. Tunay ngang nakamamangha ang kalinisan ng bansang Japan. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit napakalinis ng bansang Japan ay hindi lamang makikita sa panlabas na kaanyuan. Bagkus, ito ay tumatawid sa kanilang pagpapahalaga sa mga ginintoang aral, pagsasapamuhay araw-araw at pagpapayabong ng kultura, pilosopiya at pananampalataya. Bagamat madali para sa ilan ang magkalat at sirain ang kalinisan, isang bagay ang hindi kailanman mayuyurakan. Ito ay ang kabusilakan ng kalooban, bagay kung saan nagsisimula ang tunay na kalinisan.